Nasa linya ngayon ang spokesperson po ng Immigration Bureau. Just to inform everyone, again we give credit po kay Ma'am Iris Gonzalez sa kanya pong column ito lumabas at naobliga ho yata ang Immigration na magbigay po ng reaksyon dito at press release para po sa proyektong ito. May binabalak po sila sa pamamagitan po ng isa pong PPP, ito ho yung Public-Private Partnership kung saan po palalakasin daw po yung border control natin sa ating mga paliparan kung saan po nandoon po yung immigration at maging sa mga ports, no? Basta ho may Immigration Bureau po na operation doon, ito po daw ay palalakasin sa pamamagitan po ng iba't ibang mga gamit, teknolohiya, etc. At obligado magbayad po ang mga dadaan po dito sa naturang immigration counter, immigration process at magbabayad ka ng katumbas na $4. Alright, it's $4 one way. So balikan po, it's $8 US dollars. Okay? Let's get the details and I hope that she can answer some of our questions, Madam Chair. Good morning po, Ma'am Dana Sandoval. Good morning, Manong Ted, DJ Chacha. Pasensya na po, medyo paus lang po. Yes, ma'am. And we say thank you po sa inyo pong panahon. Despite sa inyo pong boses, kayo po'y pumayag sa panayam na ito. Kinokompirma ho ba ninyo ito pong balita na meron nga kayong binabalak na System Modernization Project para po dito sa inyong bureau? Actually, ito po ay natanggap ng PPP, Public-Private Partnership Center. Isa po itong unsolicited proposal. Galing po sa isang kumpanya na nag-offer po ng mga lahat ng technologies for border management. So yes, ito po ay natanggap ng PPP at ng BI as an unsolicited proposal po from a private company. Okay. Ano po ang estado ng naturang proposal, ma'am? Well, ngayon po, hindi pa po siya final. Wala pa pong napirmahang kontrata. Hindi pa po tapos yung evaluation. So it might be a little early to say na may babayaran na ganito, na ganyan. Because it's still in the evaluation phase. Meron pa po tayo mga clarificatory meetings na nakatakda po with the proponents and government agencies po involved. Kaya hindi pa po ito nakakasa, kumbaga, na finalized already. Opo. Yes, ma'am. Yung po sinasabi na may babayaran na etc. Ma'am, yan po ay hango naman sa official na mga dokumento na ipresinta. That's right. Opo, ito pong ng naturang kumpanyang ito na ang pangalan nga po ay Secure Report. Ano po? So may pinanggagalingan po naman ito. Ngayon sa binabanggit po ninyo na ito po ay proposal at pinag-aaralan pa, pero may mga dokumento po na nagsasabi na ito po ay na detalye na and lumusot na daw po dito po sa unang mga sala nito pong, di ba meron tayong lupon diyan sa PPP natin? Yes, opo. And then ngayon, actually, dito po sa inyo pong official press release, may mga pagtatanggol na nga na ginagawa itong inyong commissioner sa kagandahan daw at benepisyo ng proyektong ito. So, to answer straightforward sa ating question, nasaan na ngayon ang naturang kontrata at ano na po ang naging desisyon dito ng commissioner at maging ng DOJ kung saan po under ang Bureau of Immigration? Well, noong December 2025 po, meron na pong approval from the DOJ and the BI endorsing this to the PPP. But meron pa po tayong mga nakaset na clarificatory meetings later this month. At saka meron din po tayong mga stakeholder engagement to get all the information from everyone before the final approval. So kumbaga, again, ano po, ang favorable endorsement nang galing sa Immigration Bureau doon po sa ating PPP office, right? Yes po. Okay. Yes. With the technicalities po na nakita natin, the Bureau is considering po this
proposal Aha. kasi ito po it does not burden the general public with the technology acquisition. Kumbaga, Manong Ted, ang concept niya yung parang toll booth na yung mga Okay. highways natin. Na yung gagamit lang, yun lang yung makikinabang, yun lang yung magbabayad dun sa gagamit na yon. Hindi mababurden yung halimbawa yung farmer na wala namang balak gumamit ng mga paliparan. Hindi siya mababurden. Yung tax payment for that. But of course, tayo po ay sinusunod natin kung ano yung nakikitang direksyon ng national government as Okay. well as the general public. Sige. So mamaya babalikan ko po ang logic ninyo na katwirang yan na hindi mabibigyan ng burden ang lahat ng mga Pilipino kung sakali maaprubahan ang proyektong ito. Ma'am Dana, are you aware magkano ba ang total revenue ng Immigration Bureau? Kasi meron din po kayong sariling yung kinikita. Isang taon mga magkano kinikita nyo? Offhand, hindi ko lang po maalala kung magkano yung revenue namin. But I will check po doon sa Okay. ating records. Opo. Kasi po, tama ho ma'am, na ang total cost ng proyektong ito is more or less mga 10 billion pesos. Yes, tama po, ma'am. 10.7 billion pesos. Okay? Opo. That's right. And then doon po sa inyong ine-endorse na dokumento para for approval, ang mangyayari po doon sa $4, no, nasisingilin one way, yung $3.80 mapupunta doon sa kumpanya, sa security port. Yes. Habang yung Yes. pong 0.20 cents o katumbas po ng 12 pesos ay mapupunta po naman sa Bureau of Immigration. So kung atin pong That's right, hihimayin Manong. yung 228 pesos na katumbas ng $3.80, kapag po ikinuwenta yan, maging dito nga po sa column po ni Ma'am Iris, no? Ako may sarili din akong kwentada, pero pagbasehan ko yung kanyang column, sabi nga niya, lumalabas dito, na sa average po lamang na nakuha po na detalye tungkol po dito nga sa inyong record ng international passenger count noong 2025, lumalabas po sa bilang na ito kapag ating minultiply sa 228 pesos per passenger per trip, Security Port would rake 6.6 billion in annual revenue. Kapag dinoble mo yan, pati ho yung balikan, that's 13.2 billion sa isang taon lang. Habang ang BI ay kikita more or less, sa isang taon po, kung isang way lang ito, 348 million, kapag po round trip, 696 million pesos. So, kung 10 billion po ang puhunan dito, tapos ganun kaagad kalaki ang sinasabing kikitain ng security port na ito sa loob po ng 20 years na kanilang kontrata, hindi kaya sila lugi doon? Meron to, Manong Ted, na 4 years refresh cycle ng technologies. So every 4 years yan, bago yung technologies natin. Isasama pa dyan yung transfer ng knowledge sa lahat ng mga tao. So, it's part of it. But, of course, we're considering din that, all the details and that. Kaya kasama rin po yung Department of Finance dyan when in terms of, is it beneficial to the government? Is it sulit ba, kumbaga, ang pakikipagkontrata ng gobyerno dito sa kumpanyang ito? Opo. Ma'am, hindi ba kaya ng Immigration Bureau at ng Estado, ng gobyerno, na mag-finance na lang nito at hindi na idagdag yung burden sa mga Pilipinong pasahero palabas po at pabalik ng bansa? At this point po sa BI, hindi pa po kaya ng budget ng Bureau of Immigration. There are admittedly bottlenecks sa procurement and budgeting. Kaya po yung transfer ng technologies, pansin po natin, medyo may kabagalan po doon sa pag-refresh ng technologies ng ating pong mga paliparan. And ito pong border security na to, kailangan laging bago ang technologies na to kasi hinahabol natin kung ano yung latest trends. So yun ang, kumbaga,
plus factor, I Mhm. guess, na masasabi natin ng Mm-mm. PPP modality because it's the private entity will be providing fresh Opo. technologies every Oo. now and then. Opo. Kasi po naman wala pong question sa kagandahan ng adhikain ng proyekto. Walang question Mhm. doon, no. Pangalawa, wala din pong question sa uri po ng teknolohiya na gagamitin daw dito at yung sinasabi nga na benepisyo ng pambansang seguridad, no. Wala hong question doon. Ang question po kasi nga dito ngayon ay yung pong halaga ng kontrata at tubo ng kontratista sa napakahabang panahon. Kaya ako nagtanong, ma'am, sa inyo kanina kung wala bang pera dito ang Estado. Kasi doon sa inyong katwiran, ma'am, na para yung mga farmers na hindi naman bumabiyahe, yung mga pangkaraniwang vendors, yung mga Pilipinong hindi naman bumabiyahe, hindi sila mag-aambag-ambagan para sa gantong proyekto na hindi naman nila napapakinabangan. Ganun ho ba ang inyong logic doon, ma'am? For the PPP, yes, ganun po ang concept Okay. ng PPP Opo. na hindi na burden ng general public Mm-mm. na hindi gagamit. Opo. Ng facility. Parang yung sinabi, ma'am, na wag na nating ituloy yung balak na tulay mula Cavite hanggang Bataan. Kasi hindi ho naman lahat ng Pilipino tatawid ron. Ang halaga nun, higit 200 bilyon. Parang yung sinabi din na wag nyo na ituloy yung bagong San Juanico Bridge na mag-uugnay sa Leyte at Samar kasi hindi lahat naman ng Pilipino tatawid ron. Kung yan po ang ating logic, ma'am, na kumbaga dahil sa hindi lahat ng Pilipino, wag mo na siyang wag ka na mag-ambag para sa proyektong ito. Parang ganun po ang dating ito, ma'am. Hindi naman, Manong Ted. Siguro it's more of like looking at the benefits of it na hindi na maaabala. Not saying na wag mag-ambag, but not saying na hindi na maaabala ang mga taong hindi naman gagamit itong teknolohiyang ito. But again, of course, we take that into consideration, Manong Ted, as well as the sentiments of the general public tungkol dito po sa user fee na pinopropose po ng private company. Opo. Paano po dumating sa buhay ng BI itong kumpanyang ito? Sino po ang ano ito? Bakit sino connection nito? Actually, wala naman po tayong naririnig na ganyan. What the team told us is nung yan po ay nag-submit sa PPP Center, as a requirement by law, kailangan pong i-review at i-analyze ng BI yung kanilang proposal. And that's it po. Ang nangyari po, Manong Ted, actually, kailangan kasi yan, na-explain din na sa akin yung proseso. Ang required sila to post their proposal and request for kung merong mag-contest doon sa proposal na yon or may magbibigay ng counter offer or better offer to what their company is offering. And ito po, the team the people were given sufficient time po to post that at wala pong nag-submit ng proposal. Even the top suppliers ng mga ganito po ay actually in-inform pa at sinulatan ng BI na hello, there is a proposal here. Maybe you have a counter offer or you have a better offer for the government. And nobody took heed of that notice or walang ibang proposal na nag-submit. That's why ito po ang na-consider ng PPP Center, ng BI, and the rest of the Ma'am, sa ngayon po kasi, di ba, sa itong NAIAN, meron tayong concessionaire dyan, operator, sila nga po daw ang tumulong nga para magkaroon tayo nitong mga makabagong teknolohiya para po sa ating immigration process. Ano hong tawag doon, ma'am? Yung automated na, no? E-gate. Opo, yung ating e-gates. Alright. And then, kasalukuyan din po naman, di ba, meron din po kayong sarili ho ninyong sistema dyan para po sa pagsusuri ng mga biyahero. Ano ho ba ano ba ibibigay nito na hindi natin kaya? At maging inyong concessionaire. Opo, go ahead, ma'am. Yes, the offer is end-to-end for all international airports, pati yung seaport, at saka yung mga mobile border crossing stations po natin. At saka ito is not just the electronic gates,
There's also the identity management system. Meron pa ito yung parang AI na makakapag-assess ng movements ng tao. And then, at the back end, yung analysis ng data and parang AI tools to put in parameters para masosort mo agad yung data at makikita mo kung sino yung mga kinakailangang bantayan. So, hindi na siya magiging manual. Hindi na siya magiging manual, but it's going to be automatic based on their proposal. Opo. Yung danger nito na pauubaya mo yung data niyan sa isang pribadong kumpanya na sa isang research din po ng manunulat, may sinasabi siya na may mga concern doon sa mga bansa kung saan sila nag-operate din. Ano po ang tugon po ng Bureau doon? Doon po sa conversation nila and doon sa mga binabalangkas po na kasunduan, the data will remain with the BI. Wala pong hand ang private company or anyone. Hindi sila maaaring magtago, mag-keep ng data or gamitin ang data na ito, hold access or own. It's just the BI who will have the data. Anyway, sige po. So ma'am, as we speak, ano ang status ng proyektong ito ngayon? Kasi po, ang balita mukhang November po ninyo gusto yata itong maisarado na deal. Manong Ted, hindi pa ito final. So meron pa tayong clarificatory meetings na nakatakda po this month. And meron na rin pong mga stakeholder engagement and consultations po that are being planned by the agency based on kung ano yung mapag-usapan dito po sa mga, kumbaga yung final na form nung offer and kumbaga nag-agree na lahat ng government agencies to the final form. This would be consulted the general public. Po. When you say stakeholders kaninyo, kasama dito ang sino ho particular? Well, we have OFWs, may mga grupo yan. Sino ho particular ang general public? Yan po finalize pa rin po. Because at this point po, nandun pa lang tayo sa kontrata part and doon sa agreement part for all the government agencies. After that po, magkakaroon ng stakeholder engagement. And yan po, ipa-finalize kung sino po yung mga magiging part po ng assessment activity. Okay, sige po. May tanong ka ba siya dito sa kontratang ito maliban sa tanong mo tungkol kay Senator Bato? Good morning po, Miss Dana. Good morning. Miss Dana, paulit-ulit niyo po sinasabi hindi pa ito final. So hindi pa approved. Walang sisimulan anytime soon this year na bagong koleksyon na gagawin po ang gobyerno. Wala pa pong pirmahan, wala pa pong nakaset na pirmahan. So wala pa pong kino-collect at wala pa pong iko-collect. Pero sino po ba ang final approving agency dito? Will it be BI, DOJ, NEDA, or Malacanang? BI and DOJ po ang mag-a-approve but kailangan po ng approval din ng DOF, OSG at saka PPP Center. Okay. Ma'am, ito pong proyekto na ito kung maibigay dito sa private firm na ito, ilang years po ang kontrata nila? 20 years po yung proposed term nila. It's a 10.7 billion contract. Proposed term po is 20 years. Oo. Dito po kasi sa article, parang base din dito sa mga nabasa namin, hindi po ba parang masyadong matagal yung 20 years kung sinasabi, base dun sa mga projections na kaya nila mabawi yung ilalabas nilang pera ng mabilis? Hindi ba parang Isang taon mahaba lang yun? bawi na. Oo. Well, that is part of the proposal po kasi yun nga po yung nabanggit ko, merong 4-year refresh cycle po ng technologies kasi. So parang every 4 years, palit lahat yan bago lahat ng mga technology. At kung maaprubahan po ito, hindi lang NAIA ang magagawa ng ganitong klaseng advanced technology ng BI, will it be all airports sa Pilipinas? Paano po ba yun? Yes po, all airports, yung isang international seaport natin, saka pati yung border crossing station.
Ma'am, dito po sa Kapag ba pakikipag-us... ganyan, hindi na makakalusot itong mga pugante na Yan. hinahanap ng batas. Oo. Wala nang Labas. Opo, wala nang alis goo. Wala nang Mga na- kung sino man po. For the areas covered by the BI, Manong Ted, yes, we can assure that kung ganito na yung mga technologies natin. For the areas covered by the BI. Areas covered. That's right po. Pero si Alice Guo ba, dumaan ba sa area covered? No, Manong Ted, kasi yun Sa po ay hindi backdoor dumaan eh. sa Okay. port, Sa Okay. backdoor. Oo. international port. Oo. Miss Dana, sabi nyo nga po kasi kanina, wala pa namang final. Pero, ma'am, nagkaroon ba ng public consultation dito last year? Or kayo-kayo lang pong government wala. agencies ang nag-usap? Oo. Wala pa po kasi based po yan on the each requirement sa bawat mandato po ng mga government agencies. Kailan po ang public So, ngayon po. Oo nga, kakasabi niya lang Oo. kanina, Cha, no? Kailan to, ma'am? Kailan Inyong po ang ba- public consultation, ma'am? Wala pa po. Wala pa pong nakaschedule for the public consultation, but definitely there will be. So there will be a public consultation. And another thing Yes. po, ma'am, ito pong pangongolekta na gagawin ng security report, it will be given dito sa mga airline companies natin. Kung magtutuloy po ito, halimbawa, magkakaroon ng breakdown kung nasaan po doon yung bagong costing, ganun po. Kasi ipapasa sa airline, ano? Tama, Ticket, sa carriers? ticket Oo. price. Yes, sa ticket price po, kung mapansin niyo po yung ticket natin, parang mayroong mga breakdown po yun. Yes, they would be able to see that po. And yun po yung isa dun sa mga proposal na nakalagay po doon. Specifically, so, Sabi nyo nga po kanina, walang ibang kumpanya na nagpasa. Sila lang po ang kayang gumawa nito. Tama po? yes, inopen po ito to all, and then pati yung mga big companies that are supplying these kinds of technologies po were informed of the offer, but wala pong nag-submit ng proposal po nila. Sige po. So, ma'am, ito po ay dollar denominated. Walang limit ito hanggat magkano ang palitan exchange rate prevailing po ang magiging bayad rito. Yes, Manong Ted, kasi yan yung procurement ng mga Okay. machinery. Opo, bagamat kaninyo, well anyway, sige po, so ito ho ay understudy pa daw ha, so far. And thank you din po at ito po'y nalantad, kaya maganda po makialam po tayo dito sa kontratang gusto pong pasukin ng BI kasi nga po may dagdag pong bayarin dito, lalo na po ang ating mga manggagawang Pilipino at maging sa mga pamilyang Pilipino po na nag-iipon, nagpapagal para makapagbakasyon kahit papaano sa abroad, obligado kang magbayad po ng karagdagan. Salamat po na marami sa inyo, ma'am, at isa na lang po, kumusta si Senator Bato? Meron bang record na sa Immigration Bureau? Ano pong balita ninyo? So far, Manong Ted, wala pong recent travel kay Senator Bato. Si Atong Ang na hindi pa rin pumahanap-hanap, talaga bang walang record po sa immigration? Wala, Manong Ted. No recent travel po. Promise po. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo, Ma'am Dana, sa ulitin po. Anytime po. Thank you, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.